Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Laking bahay ampunan si Donald. Iniwan siya sa pintuan ng mga madre noong sanggol pa lamang siya. At doon na siya lumaki. Hanggang sa naabot ang 18 taong gulang. At kailangan na niyang mamuhay sa sarili niyang mga paa. Nagtrabaho siyang caretaker ng isang factory ng sapatos sa Marikina. At nang naging 19 na taong gulang naman na siya, doon niya nakilala si Amay. May nag-text sa kanya na hindi kilalang numero. Nakakatawa nga dahil puro tuldok yun at puro tandang padamdam lamang o exclamation marks. At dahil halos wala namang nagtitext sa kanya maliban sa kanyang amo at mga katrabaho niya na palaging utos at pakisuyo ang laman. Dahil dun, na kahit ganun lamang ang mensahe na kanyang natanggap, nag-reply siya sa text na yun na panay tuldok lamang at tandang padamdam. Nag-reply siya ng maiksing, "Hi." Maya-maya, nag-reply muli ang numero. At puro tandang padamdam lamang muli. Panay exclamation mark lamang ang sagot. Dahil dun, tinawagan na ni Donald ang numero. At may sumagot na babae sa kabilang linya. Parang musika sa pandinig ni Donald ang lambing ng boses ng babae. Kung kaya't nabighani agad ang binata. Kwento nito, napulot lang daw nito ang cellphone at pinaglaruan. At dahil nga, hindi naman kagwapuan si Donald. Bukod pa riyan, ay may kapansanan pa ang isa niyang mata. Pinagtiyagaan ni Donald ang babae. Nauubos ang pera niya sa kabibili ng unload para palagi ang makausap ang dalaga na nagpakilalang si Amay. At nang hindi makontento, ay binilhan pa ni Donald ng sariling cellphone ang babae para magkausap sila ng mas matagal. Bigay mo sa akin yung address mo para may ipadala ko na yung cellphone. Pinag-ipunan ko talaga to para may maipadala ako sa'yo. Sambit ni Donald sa babae. Nagbigay naman ng address ang babae. Pagkatingin ni Donald ng address, bahagya siya nagulat sapagkat ang address ni Amay ay mula pa sa lalawigan ng Leyte. Bukod sa nagulat, ay binaliwala yun
ni Donald. Kahit gaano pa kalayo ito, ipinadala ni Donald ang cellphone sa address na ibinigay ng babae. Pagkalipas ng ilang linggo, natanggap nito ang cellphone sapagkat nakatawag siya mismo sa numero ni Donald. Ang problema lamang ay hindi ito marunong magbasa, kung kaya't nahihirapan si Donald na turuan ito kung papaano gumamit ng social media. Ang totoo kasi, bagamat napansin na ito ni Donald, pero hindi niya ito alintana. Kapansin-pansin na may kahinaan ang utak ni Amayi. Sabi pa ng dalaga ay magkaedad daw sila ni Donald na nasa 20 lamang. Pero sa sapantahan ni Donald ay parang isip bata yung babae. Parang 9 na taong gulang lamang kung mag-isip ito. Pero sa kabila nun, ay binaliwala lahat yun ni Donald. Pinagtiyagaan niya lamang si Amay sapagkat ang kanyang dahilan ay hindi naman siya gwapo para maging mapili pa sa babae. At ang importante ay natutuwa si Donald kay Amay. Natutuwa ang binata sa pagiging bungisngis ni Amay. Anong binubungisngis mo dyan? Tanong ni Donald. Dahil makailang ulit na siya na nagtuturo kay Amay kung anong dapat gawin upang mabuksan ang messenger. Nakailang beses na rin siya sa pagpapaliwanag at bago ito tuluyang nakita at makuha ni Amay ang itinuturo sa kanya ni Donald. Sa wakas, at dahil sa cellphone na ibinigay niya, ay nakita na ni Donald si Amay sa pamamagitan ng video call. Si Amay ay isang tiyabing babae at may bahid pa ng dumi ng uling sa kanyang pisngi. Ganun pa man, ay gustong-gusto ni Donald ang masayahing aura ni Amay. Ano yung mata mo? Tanong ni Amay kay Donald. Wala yan. Para malayo pa lamang. Kinikindatan na kita. Pagbibiro pa ni Donald. Bungis-ngis lamang ang isinagot ng dalaga. At lalong natuwa si Donald sa naging reaksyon ng dalaga. Inugali na ni Donald na tawagan lagi si Amay sa pamamagitan ng messenger upang ipakita ang buhay niya sa Maynila. Habang si Amay naman ay nagpapakita ng kanyang buhay sa probinsya. May alaga raw itong mga baboy at manok. At may sariling hardin. At mahilig din gumala-gala sa ilog.
Tuloy sa pag-uusap ang dalawa. Hanggang sa umabot na ng kalahating taon na nag-uusap sila. Hanggang sa nakapagpasya na si Donald na bisitahin si Amay sa lalawigan ng Leyte. Nag-ipon siya upang makabili ng tiket sa eroplano. Gustong gusto ni Donald na makarating ng Leyte at makita si Amay. Excited talaga siyang magbakasyon dahil laki nga siyang Maynila. At hindi pa siya nakakarating sa kahit na anong probinsya. Pagdating ni Donald sa Kapitolyo ng Leyte, ay sumakay pa uli siya ng bus bago marating ang bayan sa address na nakasaad sa sinabi ni Amay. Doon sa palengke ay sumakay pa ng Sun Tricycle si Donald at nagpahatid sa ibinigay na address ni Amay. Pagkadating ni Donald ay isang lumang bahay ang hinintuan ng tricycle. Nagpasalamat naman si Donald sa tricycle driver. Pagkalis ng tricycle ay saka kumatok sa gate si Donald. Maya-maya, isang dalagang katulong ang lumabas at doon na nagtanong si Donald kung nasaan si Amay. Sinong Amay? Wala kaming kilalang Amay. Supladang tugon ng babae. Pero ma'am, ito po yung address na ibinigay. Sasagot pa sana si Donald. Subalit, hindi na siya pinakinggan nito. At agad siyang sinaraduhan ng gate. Wala nang nagawa pa si Donald kung hindi ang magtanong-tanong na lamang sa kung sinong makikita sa daan. Hanggang sa napunta tuloy siya sa isang barangay upang dun magtanong-tanong. Maging sa kapitan ng barangay ay umabot ang katanungan ni Donald. Pinatawag naman ng kapitan ng barangay ang may-ari ng bahay sa nakasaad na address. At ang may-ari ng bahay ay isa palang matandang dalaga, si Ginang Salcedo. At tulad din ng katulong na suplada, ang sabi ni Ginang Salcedo, walang Amay sa kanilang bahay. Kilala naman ng buong barangay ang matandang dalaga, kung kaya't sinugundahan ng barangay at ng mga opisyal ng barangay na wala talaga silang kilalang Amay na nakatira sa bahay na yun. Pero si Donald ay nagtataka sapagkat naipadala niya pa nga ang cellphone na ibinigay niya kay Amay sa mismong address na yun at natanggap ang cellphone at tumawag pa sa kanya si Amay. Sinalaysay iyon ni Donald sa harap ni Ginang Salcedo at ng buong barangay. Ayun ba?
Nako, yung cellphone na yun ay ninakaw. Tugon ni Ginang Salcedo. Baka manang, baka yung amay na yun. Baka yun yung nagnakaw. Baka yun ang kumuha. Sambit ng isa sa barangay. Kung ganun po, baka nalaman ko may kakilala po kayo na chubby yung itsura at medyo morena. Paglalarawan pa ni Donald sa itsura ni Amay. Binuksan ni Donald ang kanyang messenger upang ipabasa ang mga ito at ang mga private messages nito na mula kay Amay. Subalit, pagbukas ni Donald ng kanyang cellphone, ay hindi na niya makita pa ang pangalan ni Amay, maging ang numero nito. Inisa-isa niya, maging ang kanyang messenger. Pero wala talagang Amay. At bukod pa riyan, ay wala talagang nakakakilala kay Amay sa lugar na yun. Maging sa bahay na yun, lalong-lalo na sa barangay na yun. At dahil nga walang napala ang lakad na yun ni Donald, ay napahiga na lamang si Donald sa plaza ng barangay upang makatipid. At sa plaza ng barangay na yun, doon naman niya nakilala si Neneng Adel. Sir, nakakain na po ba kayo? Tanong ng dalaga. Malapit lang sa plaza ang bahay nito. At tulad niya, ay may pisikal na depekto si Neneng Adel. Hirap ito sa paglakad sapagkat nagkaroon ito ng polio nung siya'y bata pa lamang. Nagpasalamat si Donald sa mga pagkaing ibinigay ni Neneng Adel. Bukod pa riyan, dumating din ang tatay ni Nene at inimbitahan pa si Donald na doon daw muna siya sa kanila matulog. May bodega raw sila ng kopra at doon siya maaring manatili muna. Nang mga sumunod na araw, ay ginugol ni Donald ang oras niya sa paghahanap kay Amay. Subalit, hindi niya talaga ito makita. Sa kabutihang palad, ay naghahanap din ng trabahador ang tatay ni Neneng. Kung kaya't nagpresenta na lamang si Donald bilang trabahador sa koprahan. Parang nagustuhan na rin ni Donald na doon na lamang siya sa probinsya manirahan. Nagtrabaho si Donald doon habang hinahanap si Amay. Ngunit sa paglipas ng oras at sa paglipas ng araw, ay 3 taon na ang nakalipas na nagtatrabaho si Donald sa lalawigan ng Leyte. Doon nagtrabaho si Donald sa kuprahan hanggang sa magpakasal si Donald at si Neneng Adel. Nagpakasal sila sa simbahan
At doon sa niyugan, ang kanilang handaan. Lahat ng tao sa barangay ay nakisaya. Maliban lamang sa isang engkantadang tila nagbalat kayo at nakakubli sa isang puno. Nakasuot ito ng gusgusin na itong damit at gulugulong buhok. Subalit ang gusgusin na yun na nakakubli sa may puno, napapaluha ito habang tinitingnan ang kasayahan. Hindi kasi sila magkaori ni Donald, kung kaya't kinakailangan niyang lumayo. Nagkaroon ng matiwasay na buhay ang mag-asawang si Donald at Nining. Nagkaroon sila ng maliit na kubo sa may niyugan. Mayabong na gulayan at binayaan sila ng 2 supling. Ang hindi nila alam ay tinutulungan sila ni Amay na mag-alaga ng kanilang hardin at ng kanilang mga anak.